Question nga po ng prosecution si former OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta dahil sa panibagong kakaibang pangalang mga natanggap daw o nakatanggap ng confidential funds ng Office of the Vice President. Base po sa acknowledgement receipts, lumabas ang mga pangalang Antonio Pagong, Timon Andre Pusa, Andrew. Kat, Turtle, Shane Ngit-Ngit, o isang galit, nagngingit-ngit, at si Suniso P. Belat. Ito naman ang iines. Binibela tayo eh. Ang depensa po ni Acosta, wala daw po siyang personal na knowledge tungkol dito sa mga pangalang ito dahil si dating OVP Security Officer Colonel Raymond Lachica ang taga-implement po ng confidential activities sa ground o sa grassroots. Samantala, excuse naman sa mga susunod na mga araw ng paglilitis ang inaaban pong isa pang testigo na si dating DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda. Na-stroke daw po kasi itong si Ginoong Fajarda. Inutusan na ni Presiding Officer Chisa Escudero na examine si Fajarda ng Senate Medical Staff. Na-reserve naman daw po ng prosecution yung September 7 para nga maipresenta na ito pong si Fajarda sa impeachment court. Ang daming parang Bisaya na last names doon. Ngit-ngit is madilim in Bisaya. Tapos Piang is parang crippled. Pero ngit-ngit meron din siyang Tagalog version, Meron din, diba? oo. Parang Nagngingit ako. Oo, yung sabi ni Joey kanina. Oo. Ganon. Diba? Parang may narinig pa nga ako kanina na fast food Oo na nga. pangalan. Oo. Yan. Okay, so Nadagdagan. marami pong highlights actually kung tutuusin to Arna to, no? Siguro ay busy lang ng mga ibang mga tao kaya hindi pa masyado na pag-uusapan. Pero isipin mo, nagsalita si Senator Lito Lapid kanina. For the first time! At hindi lang isang tanong Oo, dalawa, tatlo napatutok ako ata. doon. Nagsalita. Tapos nakita nyo kanina yung syempre ito expected na yung yung parang ping-pong game between the prosec lawyer at saka yung defense lawyer. Expected na natin yun eh. You should. Magpaparinigan silang dalawa, no? Pero yung mga tanong ng mga senador, isa pang highlight yun. May naiyak nga tuloy si Acosta eh. Oo nga, Sa ilang na-stress portion, ata. mabuti pa, Chiki, alamin mo na lahat yan dito sa ating Mojo. Oo, blow by blow. Mula po kay Merrimon Reyes dahil siya po nakabantay dun sa Senado. Merrimon, ano ang blow by blow natin dyan? Pero unahin daw muna si Lito Lapid. Pag-usapan na maraming First time interested. kasi, first time. Ano Yeah. bang sabi? Tama, Jovi Chiki Masen. Nung clarificatory questions or interjection na mula sa Senator Judges, bukod sa mga usual na naririnig natin, itong si Senator Lito Lapid nag-avail din ng oras para makapagtanong dito kay SDO, former OVP SDO Gina Acosta. Tinanong niya yung tungkol sa pag-handle ni Acosta pagkatapos daw i-withdraw. Tinago daw ba ito sa vault? Sinabi ni Acosta yung last quarter ng 2022, hindi yung unang tatlong quarter naman ng 2023, partial lang daw sa confidential funds yung binigay niya direkta dito kay Lachica. At later on, nagbiro pa itong si Senator Lapid sa ilang mga pangalan na lumabas doon sa acknowledgement receipts. Nabanggit niya si Mary Grace Piatos, pati yung mga usapin na sinasabing may alias daw o mga peking pangalan sa mga dokumentong ito. At nagbiro siya kasi meron ding lumalabas doon na apelyedong Lapid. At ang sabi niya, ikatutuwa niya raw kung totoong kamag-anak niya ito, pero kung sakali man na ang punto niya is yung mga pangalan doon na nasa dokumento ay hindi tunay na mga pangalan o mga tao, anomalya daw ang matatawag. Merrimon, sige, pakinggan muna natin yung sinabi ni Senator Judge Lito Lapid. Meron din pong sinabi yung prosecutor na may dalawang lapid na nando doon. Papasalamat po ako kung totoong lapid yung kamag-anak ko po kasi. Sabi po kasi ng tatay ko, basta lapid kamag-anak ko. Yung mga documents po na yan ay galing po sa security officer, Your Honor, na si Colonel Lachica, Your Honor. Itinalaga po ni Vice President, Your Honor. Ba't yung pinagkatiwalaan si Colonel Lachica? Hindi ko alam, Your Honor. Hindi mo inalam? Hindi ko alam, Your Honor. Actually, yung kasunod doon, di ba, Merrimon, na parang may sinasabi si Senator Lapid na magpapasalamat siya kung kamag-anak niya. Pero kung hindi, ano nga yung sabi niya? Ay anomalya daw ito kapag lumalabas sabi na niya. hindi totoo yung mga pangalan. Oo. Yan.
ano pa. Doon tayo sa emotional, emotional portion. Naiyak si Miss Gina Oo, Acosta. actually S kasi talagang portions, yung mga portions talaga na medyo emotional yung naging mga pahayag nung ni Ginang Acosta. Kwento mo nga yun, Mary Mon. Jovi, yung isa sa mga bahagi na naging emosyonal itong si Acosta ay yung nung time na nagtatanong naman si Senator Judge Amy Marcos sa kanya, nasingit ng senadora yung pangungumusta sa asawa daw ni Acosta na hindi maganda ang nilagay ng karamdaman. At doon natin nakita na biglang naglabas ng tissue o nagpunas itong si Acosta. Pero pwera naman dyan, ang napansin din natin ay yung consistent na either nalilito itong si Acosta sa tinatanong sa kanya or nakalimutan niya na raw kasi matagal na raw, lalo na particular doon sa panahon na SDO siya ng Davao City, panahon na mayor itong si VP Sara Duterte ng lugar. At ito naman yung naging pagtatanong din ni Atty. Ligutan. Ito yung kinu-question niya nung nagko-cross-exam na ang depensa dito kay Acosta kasi nung si Ligutan yung nagtatanong sa kanya tungkol dito, di raw maalala, may katandaan na raw siya. Pero nung kino-cross-exam na siya, magically daw, naaalala na ni Acosta yung panahon na SDO siya ng Davao City. At consistent, even yung sa pagtatanong niya rin sa pagsasagot niya sa ibang senator judges, kay Atty. Ligutan along the way sa direct siya sa redirect, hindi diretso lagi yung pagsasagot niya. And even sila Senator Ping Lacson, sabi pa, naubos na raw oras niya, wala raw siyang nakuhang maayos sa sagot mula dito kay Acosta. Oo. Ano nga yung naging sagot ni Acosta, Mary Mon, nung kausapin siya ni Senator Raffy Tulfo? Tapos parang ang tanong sa kanya ay parang hindi ba siya stupid for being a blind follower? Hindi raw maintindihan ni Acosta kasi ang naging tanong kasi dito ni Senator Raffy Tulfo, actually ang napansin natin sa mga tanong ng Senator Judges, patungkol siya sa oversight function, kung nagkaroon ba talaga ng pagtingin si Acosta, kung tama ba yung paggastos ni Colonel Raymond Lachica sa confidential funds na binigay niya dito. Pero kasi sinasabi ni Acosta, pagkaabot, hindi niya na raw alam kasi confidential daw in nature yung ginagawa mga operasyon, mga aktibidad, mga programa. Sunod na lang, may fund utilization report na ibibigay sila Chika. Yun daw itatali niya, titignan niya raw kung tugma ito doon sa pera, sa object of expenditures. At pag na-liquidate naman na raw, papasa na raw sa COA. At yung pinirmahan na supposedly resibo na tinanggap nila Chika itong confidential funds, binabawi daw nila Chika. Pero pinagkakatiwalaan naman daw ni VP Sara itong sila Chika, kaya sinundan niya rin daw yung utos. Kaya doon nasabi ni Senator Raffy, parang stupido daw si Acosta dahil sa pagsunod lang ng nakapikit yung mata, kung ano lang daw yung masabi ng nasa taas, yun lang daw yung gagawin niya. Pero walang naging sagot dito si Acosta, parang hindi niya raw naintindihan. Okay. Follow up ko lang yung tanong ng marami about 2 weeks ago, even before yung nagkaroon ng mga masamang panahon at hindi na natuloy ito. Yung tungkol doon sa issue ng pagbibigay ng gamot kapalit ng impormasyon. Oh, yes. Bakit daw nasagot ba ni Ginang Acosta kung ano yung dahilan at kung paano nakalusot sa kanila yung ganoong proseso na gamot ang ibibigay for information? Yun nga, Jovi, doon kasi sa object of expenditure, may nakalagay naman daw purchase of rewards, purchase of information. Ang butas nga lang dito na naipupunto sa kanya, wala kasing resibo. Kaya even yung ang tinatanong din ng Senator Judges, pwede ba talaga yaan? Sinasabi, hindi. Pagdating naman sa kusakali man, pang reward nga ang mga ito, nasa ng resibo, wala rin daw resibo. Acknowledgement receipts lang. At ang nangyari pa, sabi rin ni Acosta, dahil sa dami rin daw ng mga lugar ng operasyon, medyo mahihirapan daw talaga na kumpletuhin yung mga resibo, lalo't may deadline din daw sila sa liquidation. Pero binigyan niya naman daw ng template, naka-USB daw, itong kay Colonel Lachica, yung template ng acknowledgement receipts. Pero kung ano pa rin daw ang binigay sa kanya ni Lachica, yun naman daw yung ginamit niya sa liquidation. Kaya ang isang naging tanong din kanina ni Presiding Officer Chisa Escudero, bakit sumobra ng 150,000 pesos yung naging pondo base doon sa liquidation nila? Sabi naman ni Acosta, nung binigay daw kasi 125 million pesos kay Lachica, nag-request pa raw ng additional 150,000 itong si Lachica for security purposes. Pero itong 150K, nanggaling daw ito kay OVP Assistant Chief of Staff, Lemuel Ortonio. Mary Mon, kanina, meron akong narinig na sinabi ni Ginang Gina Acosta. Sabi niya, may utak po ako, Your Honor. Saan ito na, ba't niya nasabi ito? Chiki, ito kasi yung mga pagtatanong ng Senator Judges na kung alam ba talaga. Ang tanong ni Senator Ping kasi kanina, ministerial ba yung trabaho mo? Pag sinabi lang ba ni Colonel Lachica, prepare, tas pirma, tas okay na? O ginagampanan mo talaga yung trabaho mo?
Yun naman yung naging line of answering naman nila Chika na may ginagawa rin naman daw siya doon. Yun nga lang, pagdating doon sa physical financial plan, may inputs ito ni Colonel Chica. At pagka sinabing okay naman na daw sa kanya, pipirmahan niya na rin daw ito, at yun na yung ipapasa nila. Pero hindi niya, at sinasabi niya, siya raw ang accountable officer sa usapin na ito. Oh, at saka parang nasabihan ata siya ng mga senador dun sa line of questioning na yung importance ng common sense. Oo, sa common sense ata Diba? din yun. Oo. Yung may utak po ako, Your Honor. Oh. Okay. Hindi ko lang kung si Mary man ang umattend ng ng press ko ni Attorney Powa o ibang mojo ang umattend doon, Mary mo. Sa kabila. Sa kabila sa atin. Tatanungin ko sana kung ano yung reaksyon doon sa lumalapit daw si VP kay Pangulo eh. Ay, oo. In all fairness, may Fake denial, news daw. may denial na. May denial na. Parang fake news daw sabi ni Attorney Powa na gumagawa ng paraan ng Vice Presidente na makausap ang Pangulo. Kahit naman ang Malacanang, wala silang denial pero wala ring confirmation. Mabuti pakinggan natin yon habang nandiyan pa si Mary mo. Pakinggan natin kung ano yung sinabi ni Attorney Powa tungkol dyan. Totoo ba yung sinasabi nila na nakikipag-usap na siya kay Presidente para yun nga, magkausap sila? Fake news. Ano ba nangyari? Fake news. Parang ano lang yan. Parang yung laptop, yung binato ko ng laptop mo kung ano man. So fake news. Parang That's- nung binato daw siya ng Oo. laptop. So, fake news din daw. Oo. Okay. Uy, Mary Mon, baka merong pagbabago sa schedule pala. May ganun bang mga... Importante kay Chiki yan. Okay. Magbabago rin kasi yung mga schedule natin eh. Correct. Sa ngayon, wala pa. Ang nasabi kanina dyan ni Presiding Officer Cheese, hindi pa raw kasi na-finalize. Bagaman may consensus na raw na nabubuo na sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian. Kung sakali man, baka raw ngayong Miyerkules, Wednesday, ay kakailanganin nilang magdesisyon dito kasi kung sakali magkakaroon ng pagbabago sa schedule ng impeachment trial, may isang linggong notice daw na kinakailangan na sundin para makapag-adjust lahat ng partido na pupunta dito. At kung sakali nga ngayong Wednesday makapag-desisyon na malilipat yung oras o magkakaroon na ng pagbabago, effective ito unang linggo ng September. Okay. Sige. Before tayo magbabay, mag-yes na lang para mabilis na ito si Mary Mon. Nag-extend daw ulit ng kanyang medical leave si Senadora Lauren Legarda. Again? So, medyo matagal-tagal ba ang hininging extension, Mary Mon? August 24 to 26 at September 1 to 2. So, yung mga hindi niya sinama yung mga non-session days. So, pero sabihin ganun pa rin kahaba. Okay, noted. Thank you, Mary Mon Reyes, our mobile journalist covering the Senate. Thank you, Mary Salamat, Mon. Mary Mo.